Mapayapaan at mapagpalang araw po ang sumaating lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Life is better when you are smiling. And there are hundreds of reasons to be happy. Enjoy your new morning and may this day be a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Muli ay isang pinagpalang araw po ang sumaating lahat. At ang daily reflection natin sa araw na ito, na mula po sa aklat na Love Notes, ay mababasa po natin sa Romans chapter 5, verse 5. Pakinggan po ninyo. This hope does not disappoint us, for God has poured out His love into our hearts by means of the Holy Spirit, who is God's gift to us. The Holy Spirit, that is the Spirit of Christ Jesus, our God and Savior, has been poured to us as a proof of our being God's own, the seed of Abraham and heirs of the covenant blessings. Agape abounds in our hearts, that we love God and delight in His words. Keep His God's word. Live by them. By the Spirit of God, we shall be spiritually strong, wise, and rich. It is the gift from the unlimited richness of God. Plug into His riches today. Let us worship the Lord together. Ang banal na Espiritu na siyang Espiritu ni Kristo Jesus, ang Diyos na ating tagapagligtas, ay ibinuho sa atin bilang patunay na tayo po'y pag-aari ng Diyos, ang binhi ni Abraham, at mga tagapagbana ng mga pagpapala sa ilalim ng tipan. Nag-uumapaw sa ating mga puso ang agapi sa Diyos at ang kanyang mga salita, ang nagiging ating kaaliwan. Mabuhay ayon sa mga salita ng Diyos. Sa tulong ng Espiritu Santo, magiging malakas tayo, marunong at mayaman tayo sa Espiritu. Ito ay isang kaloob mula sa walang hanggang kayamanan ng Diyos. Sumalok sa kanyang kayamanan ngayon, magsama-sama tayong sumamba sa Panginoon. Sino nga ba naman ang hindi magiging kumpleto ang kaligayahan kung nadarama mong Espiritu ng Panginoon ang pinanggagalingan ng lahat ng iyong lakas? Kaya dahil dito, ating damahin ang awiting ipaglilingkod ng mga awit sa Kamaynilaan na pinamagatang Be Glad and Rejoice.
blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Family is where life begins and love never ends. At sa mga banal na kasulatan, ito ang pinakamabuti at pinakamagandang tanawin, ang pagkakaisa ng sangbahayan o pamilya. Ito po ang nais ipaglingkod na diwa ng mensaheng ipaglilingkod po ng Elder Regem na ibabahagi sa atin sa segment na ito na pinamagatang Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid at mag-isa inyo po na aming mga mahal na tagapakinig. Sumating pong lahat ng kapayapaan ng ating Panginoon. At nawa sa araw na ito, isang magandang umaga sa inyong lahat, isang mabiyayang araw pong sumaatin sa awa tulong ng ating Panginoon. Ang ating pong tatalakay sa araw na ito ay pinamagatang kong sama-sama together. Ang ating pong tatalakayin yung pong diwa ng cooperation. Kasi napakahalaga po ng tinatawag na cooperation sa isang pamilya, hindi po ba? Maging sa mga samahan, sa mga grupo, at lalo na sa isang church o sa isang iglesia. Ang cooperation po sa Tagalog, pwedeng sabihin nating pagtutulungan o pakikipagtulungan. It is the process of working together. So mahalaga po na ito yung maghari o magawa sa bawat pamilya at magawa rin po natin sa anumang pong grupo na ating kinabibilangan, lalo na't mabuti naman ang layunin ng ating grupo o kaya naman sa ating pong iglesia na talaga namang napakabuti ng layunin ang maitanghalang kaluwalhatian ng Diyos at makahikayat ng mga taong magmamahal sa Kanya, maglilingkod sa Panginoon, at mabubuhay ng isang meaningful life. So, talakayin po natin ang cooperation. Sa aklat po ng Nehemiah 4:6 sa English, doon po yung nakasulat, "So we rebuilt the wall till all of it reached half its height, for the people worked with all their heart." Ang sitwasyon po rito ay ginagawa nila ni Nehemiah yung kampamento, yung wall ng Jerusalem. Kasi talagang bumagsak po yaon. So, pinangunahan ni Nehemiah ang pagbibuild ng wall. At ayon po sa ating narinig at nabasa na madali nilang naitayo ang walls ng Jerusalem. Nakarating kaagad sa kalahati ang kanilang nagawa sapagkat people work with all their heart. Yung pong mga kasama niya ay gumawa at kumilos ng buong puso. So doon po pinakikita yung kanilang complete cooperation. So yun po yung mabilis nilang nagawa. Bagaman mahirap na gawin. At nandoon din po yung alinlangan na baka sila'y salakayin ng kanilang mga kaaway sa paligid. Kaya may hawak din po silang tabak habang sila'y nagbibuild ng wall. So pinakikita po roon yung talagang nagagawa na mabuti ng cooperation. Dito naman po sa Efeso 4:3, "Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace." Sinasabi po rito na talagang mag-effort po tayo para talagang maingatan ang espiritu ng pakikipagkaisa sapagkat yun po ang tali ng kapayapaan. So sa isang pamilya po, napakamahalaga talaga na may cooperation at mag-effort po ang lahat, ang tatay, ang nanay, at maging mga anak, mga apo, o sino man pong kasama natin sa bahay, mag-effort po na to keep the unity of the Spirit. Para po maingatan yung tali ng kapayapaan. Alam niyo po, sa anong po mga bagay, ang usapan naman palagi, not who is right. Si tatay bang tama? Si nanay bang tama? Si anak ba ang tama? Ang lagi po nating tatandaan, what is right? Kung ano yung totoo, kung ano po yung truth na itinuturo ng Panginoon, yun pong ating
susuportahan. Diyan po tayo mag-e-effort para magkaisa na gawin ng isang mabuting bagay. So halimbawa po, ang isang pamilya, meron silang pangarap halimbawa na magtipid, di ba? Para sila makaipon at makabili ng sasakyan o kaya makapagpagawa ng bahay. O, lahat po ay makapag-cooperate kasi mabuti naman pong hangarin yun, di po ba? Para sa inyo ring lahat. So mula sa tatay hanggang sa mga apo o maging sa sinumang pong kasambahay, magtipid, mag-ipon, magtrabahong mabuti para po makaipon at makapagpagawa ng bahay. So, halimbawa, may isang anak na mahilig gumasta, bumili, o makapag-cooperate ka muna. Bawasan muna yung paggasta, mag-ipon na muna, dahil may pangarap tayong nais na matupad. Di po ba? So, yun po ang isang halimbawa. Ano pa halimbawa? O merong isang kamag-anak kayo na nag-imbita. Buong pamilya inimbita. Halimbawa, sa kasal, o kaya sa isang special na okasyon, birthday. Kaso, ayaw mong pumunta kasi inisip mo pang matanda yaon para sa mga magulang mo lang. Kaso iniimbita kayong lahat. So kahit hindi mo gusto yung pagpunta dun sa okasyon na yaon, makipag-cooperate ka. Hindi po ba? Kasi alang-alang sa pakikisama, doon po sa nag-imbita sa inyo. Yun po isang halimbawa ng simpleng pakikipag-cooperate. Kasi halimbawa, ayain ka ng magulang mo, ng tatay at nanay mo. Pero nakita nila, hesitant ka, ayaw mo. Hindi magiging mapayapa ang sitwasyon, di po ba? So para maiwasan po yung mga ganong environment na talagang parang may tension, makita po sa atin yung cooperation. At alam nyo, ganito halimbawa, umattend ka, bagaman hindi mo gusto, naka-attend ka na, enjoy the moment. Do not be bitter, kasi nandun ka na di ba? Yung pong mahalagang magawa natin, sino man pong nasa gayong sitwasyon. Ngayon, very important po sa pamilya to achieve the plans or goals and to succeed and to maintain yung pong peace in the family. So, yung mga goals natin, yung mga plans po natin, napakamahalaga po na magawa natin talaga yan. At malaki pong tulong yung cooperation ng bawat isa. Alam niyo po, it is amazing how much people can get it done if they do cooperate. Napakarami pong magagawa talaga pag isang grupo ng tao para isang kinaukulang proyekto. Yan po ay aplikable hindi lang po sa pamilya. Yan po ay aplikable kahit sa isang kumpanya, kahit sa isang grupo na pwede pong nagkakaroon sila ng mga projects, ng mga layunin sa kanilang mga samahan. So, yun po ang nagagawa ng cooperation. It is amazing how much people can get it done if they do cooperate. Yun ba, nag-worry po who will get the credit. Hindi po maganda yon. Kasi may mga ganyang tao, o siya ang nagpasimuno, gusto niya yung credit mapa sa kanya. Alam niyo po, pagka yun ang nasa kalooban ng sino man, hindi po magiging maganda ang resulta. Kasi tayo po gagawa, kikilos, hindi para sa ating sariling karangalan. Ang lagi po natin tinitingnan, ang motivation po natin, yung kapurihan ng ating Panginoon at yung pong ikabubuti ng karamihan ng lahat ng kasama. Meron pong isang istorya na gusto ko pong i-share sa inyo. Meron pong isang group of Boy Scouts na nag-hiking po sila sa woods, sa forest. Ngayon, nung malapit na po sila sa talagang kagubatan, nakakita po sila ng railroad track na luma na actually hindi na po nadadaanan ng tren dahil talagang luma na. So, putol na siya. So, ang ginawa po ng mga Boy Scouts, isa-isa silang nag-try na talagang tumulay doon sa maliit, di ba? Halos isang di pa yun Magkatapat yan, pero halos 2 inches lang ang lapad. So, ang ginawa po ng mga Boy Scouts, talagang nanulay doon. Siguro mga bata pa, gusto parang naglalaro, nanulay doon po sa track ng rail, nung pong daanan ng tren. Pero hindi pa sila nagtatagal, nawawala po sila sa balanse, nahuhulog, naalis po sa pagkakatayo doon po sa track. So halos lahat po gayon ang nangyari. Maliban po sa 2 Boy Scouts. Sabi ng dalawa, sige, makipagpustahan ako sa inyo. Hindi kami mahuhulog, hindi kami babagsak. Pag dumaan kami dyan, naku, posible yan. Kita mo naman,
nagsibagsak kami lahat. Sige, gagawin namin ang aming diskarte. So ginawa po ng dalawang nahuli, naghawak kamay po sila. Pareho sila nakatungtong do sa truck, sa tinutungtong magkahawak kamay. At very easily, natapos po nila yung railroad na yon na putol, hindi po sila bumagsak. Kasi po sila ay magkahawak ng kanilang mga kamay. So ano po ang lesson doon po sa istorya? When people help each other freely and voluntarily, there is a spirit of teamwork. Di po ba? That can conquer a multitude of problems. So yun po nangyari. Nagkaroon ng teamwork yung dalawang Boy Scouts na yun, nag-cooperate sila, sabay sila ng hahakbang, maghahawak kamay sila, at nagawa po nila ang mahirap ng gawin nung hindi nagkaroon ng unity o pagkakaisa o cooperation. Kasi po, when we don't cooperate, the whole system can fall apart. Tandaan po natin yan. O may planong isang grupo, ang pamilya mo, pero mayroong isang di nakikipag-cooperate. Yung pong goal, yung pong plano, malamang hindi po magkaroon ng kaganapan. So, sabi nga, reach out to your teammate and never quit holding hands. Yun po kasing ginawa ng dalawang Boy Scouts na yaon. So, sa isang pamilya, sa isang bahayan, reach out to your teammates, di ba? Sino ba mga teammates mo dyan? Siyempre, yung tatay mo, nanay mo, mga kapatid mo, o sino mang yung kasambahay. So, reach out talaga. Mag-usap-usap kayo, magkaroon kayo ng cooperation, maging united kayo sa inyong mga plans and goal, at marami po kayong mararating. Yung mga problema, magiging victorious po kayo doon, ma-overcome po ninyo ang bagay na maaaring makahadlang. Ano pang isang gusto ko pong i-share sa inyo? Alam niyo po ba yung tinatawag na goose o geese? Geese, pagka sila po plural na. Yung goose po kasi parang ano yan parang bibe na malaki pero na malapad ang pakpak. Kaya sila po nakalilipad ng mataas. Kung may mga pagkakataon po, maaaring makakita tayo niya sa himpapawid yung nasa V formation. Di ba? Yun po yung mga wild geese ang tawag po doon. Bakit po ba V formation ang kanilang ginagawa? Kasi alam niyo po, yung pong pinaka-leader, yung nasa gitna, yung nasa dulo, siya po yung bumabangga doon sa headwind, sa hangin na kanilang tinutugpa doon sa himpapawid. At kapag ka po na-break nung pinaka-leader, yung unang-una, nagkakaroon po ng vacuum doon sa wind, doon po sa space. At dahil po doon, nagiging magaan yung paglipad nilang lahat. So nagkakaroon po ng siguro aerodynamic yon na kung saan nagkakaroon ng vacuum, yung against the wind, nagiging magaan nilang nalalabanan. So yun po instinctive na sa mga G's. Di ba? Mga hayop yan, ibon, pero meron silang instinct na dapat silang maging united, magkaisa at mag-cooperate para malayo at mabilis silang makalipad. At ayon po, alam niyo po, sa pag-aaral po ng mga scientists, regarding sa mga birds, sila po'y nakakapaglakbay ng malayo at mabilis by 70%. Tingnan niyo po mas mabilis silang nakakalipad, mas malayong nararating, 70% ang kanilang napupuntahan dahil nagkakaisa po sila. Kasi alam niyo po, pag napagod, yung nasa head na yun, nasa unang-una, may papalit po sa kanya. Salitan po sila. Yung papalitan, pupunta sa dulo, sunod-sunod po yon. Nagpapalitan yung mga G's para po marami silang mapuntahan at malayo ang kanilang marating. So, mga kapatid, we can do ang mga bagay po na yaon. Sabi nga, if you want to go fast, go alone. But if you want to go faster and farther o mas malayo, go together. So, yan po ang tinuturo sa atin, mga tagapakinig, ng kahalagahan ng cooperation. Sa pamilya, marami tayong balaki na is na mangyari sa ating buhay, di ba? O maging maayos yung kasal ng ate mo.
maging makapagpatayo tayo ng bahay, makabili tayo ng kotse, makapagtapos ng pag-aaral yung si bunso. Yan po yung mga plano, yan po yung mga goals na dapat po nating pinag-iisipan at pinagtutuunan ng pansin. At yung pong unity, yung pagkakaisa, ay napakamahalaga to achieve a certain goal. At yung cooperation po ng bawat isa, ay mahalaga pong nangyayari sa bawat pamilya. Maging sa atin din po, sa iglesia, sa ating po mga grupo, halimbawa sa nagtatrabaho tayo, may grupo tayo, may gusto tayong gawin at magawa, mahalaga po talaga yung cooperation. May mga tao, walang ginawa kundi magsarili, di po ba? O kaya naman gawin sariling gusto niya at labanan, magrebelte sa kung ano yung ang ginagawa ng marami. Alam niyo po, when it comes to kasalanan, paggawa ng kalayawan, okay po yun. Huwag kang sasama sa karamihan na gumagawa ng kalayawan, mga kasalanan. Be on your own. Pero halimbawa, meron namang goal, plano na mabuti, lalo na po sa ating pamilya, nakipag-cooperate po tayo. So, sa mga tatay, mga nanay, mga kapatid, maging sa mga apo, o sino man po na nasa isang sambahayan, yung cooperation, yung pong unity, mahalagang ma-achieve natin lahat. At tayo po ay makipagkaisa. So, sana po yun ang mangyari at magawa natin sa ating pamilya. At siyempre sa huli, lagi ko pong sinasabi, we must always rejoice. Maging masaya po tayo. Pag nakikipag-cooperate ka, makakaramdam ka ng katuwaan sapagkat you are becoming part of the team, di po ba? At lagi kayong mananalangin. Kung meron po tayo kasi mga goals and plans, napakahalaga po ng prayers. At siyempre, maging mapagpasalamat po tayo sa anong pong sitwasyon. So anong pong mangyari, maging masaya tayo sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang pagpala sa ating Panginoon, magmula ngayon at magpakilanman. Pinasasalamatan po namin kayong patuloy sa pagtangkilik ninyo sa pagtatanghal na ito. At syempre po, maligayang panonood sa kapatiran ng Most Holy, dyan po sa Valenzuela, Arcong Bato, Punturin, Lingunan at sa kanilang district servant, ang kapatid na Daniel Tolentino. Muli po, mula sa aming puso'y pinasasalamatan din namin ng mga kapatid na nag-share ng link ng ating broadcast. Gayon din po sa mga kaibigan na ginawa ito. At sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pagtatanghal. Sana po, magkasama-sama pa tayong muli sa mga susunod pang araw ng pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Ating pasalamatan ng Panginoon at ipagtagbilin ang panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami at buong puso kang pinasasalamatan sapagkat kami man po ay nabubuhay sa mundo na maaaring wala ng asawa o hindi kapiling ang anak. Sa pamamagitan ng programang ito, ipinadama mo. Nandyan ka, ang iyong iglesia, upang tanggapin ang lahat, upang maging bahagi ng iyong pamilya. At sa lahat naman, na patuloy na napagpapala dahil kasama ang pamilya, tulungan mo kami na tulungan mo kami na maunawaan namin na kami ay lalong magpatibay ng iyong mga pagtuturo sapagkat nasa amin ang pagkakataon upang panatilihin ang pagkakaisa sa aming pamilya. At sa kabuuan, kung magawa namin ang pagkakaisang ito, isang bagay ang aming nasisigurado, na paliligayan namin ang iyong kalooban bilang aming Ama. Pagpalain niyo po, Panginoon, kami na iyong mga kasangkapan, ang pangangasiwa sa pamamagitan ng palatuntunan ito. Lalo pa namin mapaunlad at lalo namin maisagawa na ang tanging layunin ay paglingkuran ng sangkatauhan sa lahat ng maaabot nito sa pagtutulungan naming magkakapatid at maging ng aming mga kaibigan. Makita namin tunay sa bawat araw, nakahanda na ikaw ay magpala sa amin. Salamat sa lahat, dalangin ito sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fan page na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.